Sulyap, nag-umpisa kami mag-operate 2007. Before, nagbebenta kami ng antique. Kaya lang, after 2 years of operating, both of the owners decided not to sell anymore kasi kino-consider nila yung sarili nila sa collector. Ang collector po, masakit sa isang collector yung ibebenta nila yung collection nila. Merong nag-suggest, ibenta mo yung, piliin mo yung magaganda, ibenta mo yung mga pangit. Kaya lang, may katwiran din sila doon. Paano mo daw ma-appreciate yung maganda kung hindi mo makikita yung pangit? Basta yung bottom line doon, ayaw na nila magbenta. So, yung mga gamit dito, meron kaming ilang dinonate sa amin, pero most of them, 70% local, 30% imported. Yung mga gamit dito. So, umpisahan natin dito. Ito. Maraming na-intriga pag nakikita nila ito. Okay? Laging napapagkamalang gilingan. Pero sa totoo lang, ang tawag nila dito, balakatak. Okay, word of the day. Tandaan niyo yung word na yun. Balakatak. Okay? Malayong-malayo sa pagiging gilingan. Ito po ay nagpo-produce ng very annoying sound. Maingay kapag pinihit. Gamit siya ng mga farmers sa rice fields. So instead of using a scarecrow, pambugaw ng ibon to. Minsan na rin ginamit sa mga barangay bilang warning device kung sakasakaling may magnanakaw or sunog na nagaganap. And legend says na minsan na rin ginamit sa church, sa simbahan. Noong dumating po ang Kastila sa Pilipinas, inintroduce nila sa atin ang Christianity. Nagtayo sila ng churches dito sa Pilipinas. Ang problema, para matawag mong church yan, dapat may bell. Walang nagmamanufacture ng bell dito sa Pilipinas. Kailangan orderin pa natin yung bell sa Spain. Wala pang express delivery before. It would take a year. Tagal bago siya dumating. So in the meantime, nagtiyaga tayo sa ganito. So para lang magkaroon kayo ng idea, ano ba yung tunog ng balakatak? Maingay po ito maingay. Yan. Ngayon, ito. Parang kuryente? Ito, trivia. Trivia. Alam nyo ba na sa parting Batangas City, next to San Pablo City, patuloy pa rin ginagamit yung salitang balakatak. Yung pong pangalan nito, para isalarawan yung kanilang maingay na asawa o kaya kapitbahay. So, pag maingay daw, para kang balakatak. Ito naman. Huwag kang magbabalakatak. Ito naman, ang tawag nila dito, armaryo. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Okay, armaryo. Sa malalayong probinsya, pag minsan nakakakita tayo ng ganito, lalagyan siya ng unan sa kakumot, pwedeng nakasandal or nakapatong sa ibabaw yung banig. Pero, ang armaryo, nanggaling siya sa root word na armazon, which means armory. Ito ay lalagyan ng metal armor ng Kastila. Yung merong maninipis nito, lalagyan naman ng rifle. Pero dahil 300 years tayo inoccupy ng mga Kastila, yung iba, gino-convert ito, lalagyan siya ng mga puon, yung malalaking puon. Pinaka-housing. Pero most of the time, nakakakita tayo ng ganito, lalagyan siya ng unan sa kakumot. Tapos sinuunang flashlight. Yan. Dekalburo, kung tawagin. Powered siya ng kalburo in water. Okay. Kapag sinindihan yung apoy, yung apoy imamagnify nitong glass. So, naka-beam. Para siyang flashlight. Wow. Pero to achieve that, kailangan natin nung ganito. Yan. Ito naman, ito yung magkukontrol ng flow ng hangin. Yung original structure nito, dapat meron siyang reflector dito. Yung nasa noon ng doktor. Yun, meron siyang ganito, dapat nakalagay dito. Tapos dito may isasalin yung tubig at saka small amount of kalburo. Tapos dito mo siya sisindihan. Ito yung magkocontrol ng flow ng hangin. Siguro sa YouTube makakakita pa kayo ng gumagana nito. Ang ilaw niya medyo mahaba. So yung apoy, imamagnify ng glass. Gamit ito ng mga sinaunang minero. Dito sa Pilipinas, sumikat siya sa mga mamamalakaya. Yun yung unang tawag sa mga fisherman.
Paminsan-minsan makikita rin natin sa mga karuwahe o kalesa sa magkabilang side. Dekalburo din po yun. Pinaka-headlight nila. So yung kalburo marami siyang use eh. Pwedeng pampabilis mahinog ng prutas. Kanyon de kawayan nung hindi pa uso yung boga. Pwede rin gawing pintura. Pag araw ng mga patay, pinampipitura sila sa mga nicho. Naalala ko, yung puti. Tsaka sa grease, kung mapapansin nyo, may structure nila sa grease. Puro puti. Kasi nung araw, kalburo. Oo. Walang pintura. Later, yun, nagkaroon na ng pintura, kaya pintura na yung ginagamit nila. Pero kadalasan puti. Oo. Kaya pala, Wow. Ito naman, sinaunang batya. Wood, sir? Wala pang, hindi pa na-invento ang plastic before. Ang metal, ginagamit natin sa mga weapons, sa mga itak, sibat, siguro sa baril, pero ang batya natin kahoy. Kapansin-pansin ang bababaw siya kasi dyan ka magsasabon, sa ilog ka magbabanlaw. Ganon din yung lalagyan ng sabon, bilog. Hindi pa po uso ang bar soap before. Ang sabong panglaban natin is homemade. Ang pinakahulmahan natin is baon ng nyog. Mas iba po ito dito ha. Ito po ay yung ginagamit sa pag magigiling ka ng kakanin, yung gumagawa ng kakanin, yung nagigiling ng bigas o kaya ng malagkit sa bato. Dahil wala pa tayong planggana before, may kanal siya para pag ita-transfer mo siya sa ibang container. So ito batya, yan yung panggalapong. Okay, saan pa ba? Okay, dito, yan. Wala pang chainsaw before. Ang tawag nila dito, kabeg. Normally used by 2 individuals in cutting up big trees. Nakadiretso yan. Tinupilang namin kasi masyado mahaba. Yung ganun po sila, naghihilangan sila. Kabig ang tawag sa kanya. But before they come of funny name, they call it iyo akin. So iyo akin. Ito balakatak din ito. Ginagamit ng mga sakristan kapag nagpuprosesyon. Later naglabas sila ng maliliit, pero ngayon kung mapapansin nyo, kwitis na. Ibig sabihin, pag ang putok papalayo, palayo sila. Pag palapit, dadaan na sila. So, iniikot naman to. Yan, iniikot pa ganoon. Dito po, pasok po kayo dito. Wow. 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 Naglag na yung asawa ko. Wow, grabe, sir. Hindi ko sa'yo eh. Okay. Grabe. Kagaya na sabi ko, 70% na naka-display dito local, 30% imported. Merong mga bagay dito na pag minsan ako mismo nalilito. Kulintang. Kulintang. Nakakalito yan. Laging sinasabi, ang kulintang daw is a Mindanao musical instrument. Pero, hindi yan 100% made in the Philippines. Itong mangkala, made in Indonesia. Oh, I see. Itong housing, made in Malaysia. Yung original natin, ganito. Though it has 8 mangkalas, kung bibilangin nyo, 8 yung mangkala niya, di ba? Meron siyang sariling tono. Hindi po siya sumusunod sa typical do, re, mi, fa, sol, la, ti, do sound. Mga western, mga puti, meron silang 8. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Dahil Asian tayo, Asian only has 4. Do, re, mi, fa, lower. Ito yung higher. So yung tunog niya ganito. Lower, higher. Meron siyang kulang. Ibig sabihin, yung modern na tugtog, mahirapan tayong i-apply dito. Simpleng happy birthday to you, hindi kayang buuin ito. Yung basic na yung expert na nagpapatugtog nito, mga badyaw, more on rhythm, tempo, wala silang chords yung sinusunod. Yung ethnic, lagi nating naririnig parang ganito lang, ethnic na tunog. Yun yung lagi. Paminsan-minsan, pag nakakarinig tayo na tumutugtog nito, parang laging ganun lang yung tugtog niya. Pero, tinry ko siya pag-aralan. Nakabuo ko ng isang tugtog. Maraming nag-a-attempt na hulaan yung pamagat nito. Basta yung pinaka-clue ko lang, medyo luma na siya. Baby Shark. Ang galing, nahulaan nyo agad. But anyway, Nakuha niyo yung Baby Shark dyan, ha? hindi, Baby Shark, nagkataon lang
Pero yung simpleng happy birthday to you, hindi kaya. Iba ang ano. Ito naman, batingaw. Batingaw. Ito yung gong. Okay, Yung gong. hindi siya part nung kulintang ha. Yes. Ang batingaw at saka ang gong, usually, ang purpose nito, parang doorbell. Parang doorbell siya. Di ba pag nakakapanood tayo ng mga sinaunang pelikula, hindi, mga tungkol sa kaharian, Oh, may... or mga series man yan o pelikula, di ba, i-announce muna yung pangalan ng maharlikang bisita, sabay hampas nito. Yung tunog nito ay para marinig ng mga nasa dulong bahagi ng kaharian para maging maluwag sila. Baka may makasalubong silang estranghero, hindi nila kilala. Wag na wag babastusin kasi baka bisita siya. Para maging aware. Ito, nakakalito din to. Yan, ako. Akala ko nung una, ang sungka Pilipino nakaimbento. Mali! Dinala lang ng inchik dito. Chinese na nakaimbento ng sungka. Hindi lang nila dinala sa Pilipinas, maging sa Indonesia, sa Malaysia, at saka sa India. Ang India po at saka China magkatabi lang. Merong part yung malapit sa boundary. Ang mga Indiano, ang tawag dyan, sungka din. Though Chinese na nakaimbento ng sungka, hindi na nila nilalaro yan kasi para sa kanila, malas. Malas po ang sungka. Para sa kanila kasi ano naman nila yun eh. Malas kasi kung may idea kayong paano nilalaro, kapag napatapat ka doon sa butas na walang laman, ang tawag doon, sunog. Sunog. Yung mismong board game, ang tawag dyan, bahay. Pangit laruin or sambitin sa loob ng bahay kasi ang hatid nito ay sunog bahay. Though, pwede mo namang sigurong laruin sa labas, pero dahil masyado superstitious sa mga inchik, hindi na nila nilalaro yan. Dito sa Pilipinas, mas popular siyang laruin sa mga lamayan noong unang panahon. Panglamay. Ito naman, baul. Others call it kaban. Ang ganda nito, sir. Kung mahilig kayo mag-travel noong unang panahon, hindi pa uso yung bag, ayan ang traveling Ito chest. ang dala-dala nila. May hawakan siya sa magkabilang side. Karaniwang nakikita sa paanan ng kama. Kasi nung araw daw, pag nag-check-in ka sa hotel, doon ibinababa ng bellboy. Though provided ang, nakasanayan na yun eh. Though provided naman ang aparador, hindi mo na kailangan i-transfer yung laman. Kasi anytime na gusto mong umalis, naka-ready na siya. Parang maleta. And speaking of aparador, yan, ang mga aparador dito, pag minsan Sir, nagtatago. interrupt lang kita, sir. Anong art nang galing to? Sir? Sinong may gawa nito, itong carving niya? Ang idea, Filipino or... Chinese, sir. Chinese. Chinese to. Kasi, usong-uso sa kanila yung Mayflowers. Ito. Yung kabila, Mayflowers. Pero mas identify na inchik yun eh. Yan, parang mas inchik ang dating ng isang yun. Hindi na isa pang Chinese. Okay, sir. Aparador. Aparador. Yan. Ang mga sinaunang aparador, baka may mga luma kayong aparador sa bahay, try nyo silang silipin kasi pag minsan nagtatago ng sikreto yan. May mga hidden compartments yung iba. Hindi naman lahat. Option nyo na napapagawa kung palalagyan nyo or hindi. Kagaya nitong isang to. This is actually a 1920. Yung dating may-ari nito, dating tagahanga ni Shirley Temple. Yan o. Shirley Temple parang mga 40s na yata, yung mga ganon. Early 40s. Bago mag-umpisa ang gera. Dinikit niyo yung mga idol. So yung iba, gumugupit sila ng mga religious na ano yung sa mga kalendaryo o kaya sa mga nobina, dinidikit nila dyan. This is parang nobina ito. Yun, kalendaryo yun. So, balik tayo doon sa sikreto. Baka may mga lumang gamit kayo, lumang aparador na kagaya nito. Try nyo silang silipin. Ang gagawin nyo lang, make sure na meron siyang drawer sa loob. Kung hindi isa, dalawa. Tatanggalin yung drawer. Tapos, yun, kakapain nyo siya dito. This is nagsisilbing bolt nung araw. Taguan siya ng maliit na pistol na baril, yung Senyorita 22, nagdebola. Pwedeng important document like land titles, titulo ng lupa, bundles of money, pwede rin. Jewelries, pwede. Pwede, jewelries. Kasi bolt siya nung araw eh. Basic rule lang dito, pinaka-protocol, laging tatandaan. Halimbawa, nabuhay kayo nung unang panahon, may gamit kayo, may hidden compartment, wag na wag niyong pakikita kahit kanino kasi posibleng yung mapagkatiwalaan nyo, baka siya yung magnakaw sa inyo. Hindi man siya, may kwento niya sa iba, siguradong pag-iinitan ng magnanakaw ito. Halimbawa, ganito, protection ng may-ari.
Nabuhay kayo nung unang panahon. Gusto niyo magkaroon ng gamit, magpapagawa kayo na may hidden compartment. Make sure na huwag kayong magpapagawa sa sarili niyong bayan. Kailangan niyong dumayo. Protection niyo na may-ari. Siya lang dapat ang nakakaalam. Pero may disadvantage yun. Paano pag biglang namatay yung may-ari? Mababaon na siya sa limot. Yan. Mababaon na sa limot. Andyan pa rin siya. Worst scenario, sobrang luma na ng gamit, may pagbibili sa anti-collector. Yung pong anti-collector ang nakikinabang. Kaya minsan na naging bulong-bulungan yun eh. Siguro, kaya daw maraming anti-collector, nagbabaka sakali silang makakuha ng something valuable inside. May gold, parang may jewelry, mga iwan. Pero, chismis lang yun, hindi yun totoo. Alam mo yan, nakachamba na kayo dito. Old picture, horseshoe, kasi pampaswerte, mga tools, mga ganun lang. Pero, something valuable, wala. Adding machine. Ginagamit ng mga accountant before, nag-i-issue siya ng resibo. Dito. Okay, typewriter. Huwag tayo masyado mag-concentrate sa typewriter. Doon tayo sa brand name. Underwood. Alam nyo ba na yung company na Underwood, sila yung unang brand na naglabas ng typewriter sa buong mundo. This is actually made in USA. Ang problema lang sa Underwood, na-bankrupt sila. Nalugi. Kasalanan ng mismong kumpanya. Naglabas ba naman sila ng typewriter na sobrang tibay kapag bumili ka ng isang beses, hindi ka nauulit. Yung pinaka-maintenance lang kasi nito, ribbon, kasi nauubos ang tinta. Sabi nila, kapag medyo maganit na, matigas, konting linis, konting langis, bumabalik siya sa original niyang condition na parang bago. So ito, walang kinalaman yung personal appearance, yung itsura. So operational siya. Palilinis, sir. Medyo pagminsan kasi hindi na bumabalik yung bumabalik pa ito. Pero yung merong time na pagminsan, yun, nag-i-stock siya. Hindi na bumabalik yung yung maganit na. Ito naman is a check writer. Mano-manong tinatatak yung number sa cheque. Kaya lang, this one is in Japanese yen. Dry seal until now. May gumagamit pa niyan. Siguro naman, idea. CPA accountant, notary publico, important document like land titles, diploma, even the barangay clearance pag tutubos ka. Ito naman, this is a cash register. Okay, ang cash register nung unang panahon, actually may mas luma pa dito. Kung gusto niyo makakita, meron kami doon sa front desk. Doon sa ilalim ng hagdanan, mas luma yun. Ang modern, di kuryente, ito, mano-mano. Ang modern, may adding machine, ito wala. Number printer lang siya. Pero yung lumang modelo, compared doon sa bago, pareho silang may kaha, lalagyan ng pera, nagpiprint ng resibo, may nag-appear na number dito, and of course, may pindutan din dyan. Yung letters, ang nire-represent niya, number of items. Halimbawa, A coffee, B sugar, C creamer, gano'n. Number printer lang siya. Halimbawa, naka $77.05 ka. Halimbawa lang, 77.05. So, ililift mo lang to. 77.05. So, balik natin sa zero. Halimbawa, naka $36.05. 36.05. So, ililift mo lang to. 3605. Okay, the belt sound. Bakit siya tumutunog? Ang laging akala ng marami, pag sinabing bell sound, tunog ng pera. Kasi minsan ang tinawag na ang pera ay kaching, yun ay ginagamit sa termino ng sugal. O yung kaching-kaching, ibig sabihin ng pera. Ito kasi, yung bell sound, natural na parang hinahampas lang ng metal eh. Ang purpose nun, burglar alarm. Halimbawa, nakatalikod yung cashier. Biglang tumunog ito, ibig sabihin, may nagbukas. Hindi siya pwede i-compare sa gadget natin na pwede nating palitan ng ringtone, pero pag walang supply ng kuryente, hindi natutunog. Yung modern ngayon, maski hugutin natin yung power supply, binuksan natin yung kaha, maski wala siyang kuryente na ginagamit, tutunog at tutunog yung bell sound. Office table before. Oh, buddy. Ang laki. Alam niyo ba na nung unang panahon, ang mga lamesa sa mga opisina, office table, malalaki sila, hindi dahil malaki yung taong gumagamit nito. Kaya sila malaki. It depends on your position. The higher your position is, the bigger ang table. Meron siyang dalawang purpose. Unang-una, protection. Halimbawa, nandiyan si boss, nagre-reklamo si employee. Hindi niya abot si boss. Protection, yun yung number one.
Number 2, ang mga boss po, mula noon hanggang ngayon, mahilig umabsent. Hindi mo naman pwedeng iuwi yung trabaho sa bahay kasi wala pang email before. Usually, mga printed materials. So, kailangan ni secretary ng malaking lamesa para pag yung mga printed materials, yung mga papel, patong, isasalansan niya dyan. Maski yung boss, pagpasok niya, magugulat siya, uy, ang dami. Kasi nga, patungan siya ng paperwork, mga papelis. Alam niyo bang kinopya lang ang pool sa billiard? So, yung billiard bilog. Ang pool table, pichas. Pulpulan. Ngayon, yung unang version na lumabas ang larong pulpulan, rectangular siya. Kasi kinopya siya sa bilyaran eh. Pero wala siyang center pocket. At saka pichas lang yung manipis na, yung ginagamit sa hockey. Yung, sa English puck. Puck ang tawag sa English. So, yung nakikita natin sa mga tambayan o kaya sa gilid ng tindahan, square. Tapos pwede nating iikot. Alam niyo yung rason kung bakit pinaliit ang pulpulan? Kasi nung araw, pag gusto mong kumita, halimbawa mamumuhunan ka, gusto mong kumita sa pamamagitan ng larong pulpulan, ipinakikiusap lang yan sa tabi ng tindahan o kaya tabi ng tambayan. Kailangan nila ng maliit lang na space. Kasi usually, maliliit na space lang yung pinaglalagyan, di ba? Paano yung mga mananaya at saka mga meron? Kailangan ng bigger space para dun sa... Oo. O kaya yung pinag-aaralan kung paano siya nilalaro. Siyempre, yung mga usisero, ganyan. Kailangan nila ng mas malaking space. Kaya yung pinaka-option nila, pinaliit nila yung pool table, pulpulan. Damawa na. Exclusive, dinesign. Yung mga bote malalaki. Exclusive, dinesign yan para sa suka. Wow! Sinubukan rin lagyan ng tuba kasi ang tuba ay isang uri ng alak na kapag dumaan sa fermentation, nagiging suka din. At dahil isang uri ng alak ang tuba, ginawa na rin siyang babaran ng lambanog. Pero nowadays, yung iba nilalagyan ng halaman sa loob, yung iba naman nilalagyan ng coins, hinuhulugan ng coins, ginagawang alkansya. Ang problema lang, kapag half full na yan, hindi mo na makukuha yung laman kasi sobrang bigat. Sabi nila, kapag patuloy mo raw huhulugan ng coins, due to the pressure, kusa daw siya magkakaroon ng build-up crack. At bago mo yan mapuno ng tuluyan na siyang mababasag. Which is sayang naman. Akala ng iba pinapukpok yan, hindi. Kusa siyang nababasag. Yung mga matatanda nang nagbibenta ng lambanog, yun, may mga ganyan pa sila. Yung mga matatagal nang nagtitinda. Actually, may ganito ako. Okay. Mas malaki dyan. Lambanog ang laman. Nabili ko sa naglalambanog sa... Anong taon to? After nagkarlan. Liliw. Liliw. Teka, inabot nyo ba yung ganitong flashlight? Inabot nyo? Yan lang kami. Okay. So, kung inabot nyo yung ganitong flashlight, dugtong-dugtong yung battery. Yung battery. Okay. Hindi ba kayo nagtataka, bakit biglang nawala ito, napalitan ng plastic? Bakit? Yes, sir. Bakit? Kung hindi tayo magtatanong, kasi this is same na manufacturer. This is gawa ng Eveready. Yung mga plastic na lumabas noon, powered by battery din, battery operated. Plastic din, pero Eveready din ang gumawa. Kung hindi tayo magtatanong, siguro nagtitipid yung manufacturer. Yun yung... Okay, hindi tayo magtatanong. Pero alam nyo ba, kaya nawala ito kasi pinagbawal? Pinagbawal to. Hindi. Bakit? Nung araw kasi, ang mga Pilipino, mahilig tayo maghalaman sa bukid. So, pag-aabutin tayo ng gabi, sigurado magbibit-bit tayo nito. Paano pag-aabutin tayo ng bagyo? Nag-iisang metal sa gitna ng bukid. Posible siyang mag-attract ng lightning. Kaya delikado. Kaya pinalitan nila ng plastic. So, akala lang ng marami, nagtitipid ang Eveready kasi plastic na yung pinalit nila. Oh, I see. May rason yun. Hindi nagtitipid lang. Kasi naunang telepono. Yan. Ayan. To use this, ito yung headset. Obviously, may dial tone din siya. Ika-crank mo siya ng 3 to 4 times dito. Ganito yung itsura mo. So, dito ka magsasalita. Yung unang sasagot sa'yo, ang telephone operator. Kasi wala pa tayong direct dial before. Ang telephone operator, yung pag nalaman niya yung number mo, na tinatawagan, hihila siya ng cable. Tutusok niya doon sa motherboard, yung puro butas.
connected ka. Iko-connect niya. Iko-connect niya. Manually. Literal. Yes, sir. Ang Wow. disadvantage lang, ang problema lang, pwedeng pakinggan ng telephone operator yung conversation. Conversation niya. Kaya sabi nila, most of the telephone operators daw before, nung unang panahon, ay spy. Which is hindi naman reliable kasi wala pang recording machine. Ibig sabihin, nagsusulat lang sa isang pirasong papel. Ibig sabihin, pwede silang magdagdag, magbawas, or mag-invento ng kwento. Wala pang recording machine eh. Hindi mo kayang patunayan na iyon talaga Na yun na rin. talaga. Oo. Okay. Kaya hindi siya. Hindi na siya ganun. So next version ng telepono, ito naman yung pulse line. Yan na. At ang pang mayayaman to, sir. So ito, kailangan mong antayin tumigil dahil ka ng susunod na number. Antayin mo tumigil bago ka mag-dial ng susunod na number. So ito, yung panahong ito, local call direct na. Pwede ka mag-direct tawag sa within halimbawa dito San Pablo, within the vicinity of San Pablo City. Pero pag ang tatawagan mo, Calamba, Binyan, Batangas, ano na yun? Local, ano yun? Yung long distance call. Long distance. Distance na yun. Tapos, pag ang tatawag naman sa'yo, May operator na pag long distance, may sir, operator diba? na. Pag naman international call, tatanungin ka pa kung collect. Yes. Collect or ano. Kung sa kanya mo i-charge. Pag sinabi mong collect, ikaw magbabayad noon. Ikaw Which magbabayad. is very expensive nung mga panahon yun. Collect. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.